Ma, huwag ka nang sumama sa picture. Hindi mo naman kami pinalaki. Parang kumabog ang buong gym ng private school nang sabihin iyon ni Andy sa harap ng mga guro, magulang, at estudyanteng nakapila para sa family photo ng nursing pinning ceremony ni Gio. Nakatayo si Maribel sa gilid ng stage, suot ang simpleng cream blouse na plansado pa sa hotel na tinulugan niya ng 3 oras lang, hawak ang bouquet na siya mismo ang bumili sa labas ng school, at isang maliit na paper bag na may relo na matagal niyang inipon para sa anak. Kakababa lang niya mula sa flight galing Dubai kinagabihan. Hindi na siya dumaan sa bahay. Diretso siya roon para maabutan ng araw na paulit-ulit niyang isinulat sa diary. Paulit-ulit niyang pinangarap at paulit-ulit niyang kinatakutang baka hindi na niya makita. Napatingin sa kanila ang buong row ng mga bisita. May ilang cellphone pang nakatutok na sana para sa simpleng family video. Si Gio, naka-white uniform at may bagong pin sa dibdib na patigil sa pagngiti. Si Cheska, ang bunso, mahigpit ang hawak sa bag niya at halatang gusto umatras. Sa pinakalikod, nakaupo si Ruben sa wheelchair, payat, mukhang ilang gabi nang hindi natutulog. Habang sa tabi niya si Tita Liza na nakahalukip-kip at parang matagal nang naghihintay ng eksenang iyon. Anak, mahina lang nasabi ni Maribel. Pero mas tumigas ang mukha ni Andy. Huwag mo akong tawaging anak na parang nandyan ka sa lahat. Hindi ka naman dumating nung kailangan ka namin. Huwag ngayon, sa harap pa ng tao. Hindi gumalaw si Maribel. Nakatayo lang siya roon, hawak ang bouquet na unti-unting nadidiinan ng daliri niya. Sa likod ng hiya, ingay, at init ng ilaw sa stage, parang wala na siyang naririnig, kundi ang sariling tibok ng puso at ang tanong na ilang taon na niyang iniiwasan. Paano kung umuwi ako, pero wala na palang uuwian? Picture na po, paalala ng photographer, pilit ngumiti. Walang lumapit kay Maribel. Si Andy humawak sa braso ni Gio. Si Cheska tumabi sa wheelchair ng tatay nila. At si Ruben, kahit nakita siyang nakatayo sa gilid, kahit nakita niyang nanginginig ang kamay ng asawa niya, hindi siya ipinagtanggol. Wala man lang isang salita na, halika rito. Wala man lang, nanay mo pa rin siya. Sa dulo, si Maribel mismo ang umatras. Ibinigay niya ang bouquet sa utility chair sa likod ng stage at bumulong ng, sige, kayo na lang, bago siya bumaba. Habang naglalakad siya papalayo sa stage, narinig niya ang ilang bulungan mula sa mga taong hindi naman nakakakilala sa buong buhay niya. Siya ba yung nanay na nasa abroad? Ngayon lang bumalik? Kaya siguro galit ang mga bata? Nako, dinadaan lang kasi sa pera pero hindi sapat yun. Hindi siya lumingon. Sanay na siya sa ganong tingin. Pero iba ang bigat kapag galing sa sarili mong mga anak ang unang bato. Si Maribel de la Cruz ay hindi naman umalis ng Pilipinas dahil gusto niyang iwan ang pamilya niya. Noong umalis siya 14 na taon na ang nakalipas, hindi siya naghahanap ng bagong buhay. Ang hinahanap niya noon ay pambayad sa ospital, pambayad sa renta, pambayad sa inhaler ni Cheska at pambayad sa utang ni Ruben matapos maaksidente sa trabaho. Ang una niyang kontrata sa Dubai ay 2 taon lang sana. Housemaid sa pamilyang 5 anak, may isang matandang alagain at amo na kilala sa agency na mahirap pero kaya. Ang sabi sa kanya ng recruiter noon, tiis lang, 2 taon. Pagbalik mo, may ipon na kayo. 2 taon sana. Pero ang 2 taon, naging 5. Ang 5, naging 10. At ang 10, naging 14. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil sa bawat balak niyang umuwi, laging may bagong butas na kailangang takpan. Tuition ni Andy, school trip ni Gio, hospital bill ni Ruben, upa sa bahay, loan sa tricycle ng bayaw, repair ng bubong, gamot ni Cheska. Sa bawat, konti na lang, may isang kontrata na naman siyang pinipirmahan kahit namamaga na ang tuhod niya sa kakaluhod sa sahig ng ibang bahay. Ang masakit, hindi niya man lang napansing unti-unti ring kumakapal ang pader sa pagitan niya at ng mga anak niya. Noong una, madalas pa silang mag-video call. Si Andy, grade school pa noon, pilit ngumiting ipinapakita ang medal kahit mabagal ang internet. Si Gio, nakasubsob sa notebook, nagtatanong kung anong pasalubong. Si Cheska, laging nakadikit sa screen sumisigaw ng, Mama, Mama, tingnan mo! At ipinapakita ang bagong dance step. Si Ruben naman, tahimik sa likod, siya ang taga-ayos ng kamera, taga-abot ng balita, taga-sabi ng, okay na rito. Noon, akala ni Maribel sapat na ang tawag, padala, at pangakong uuwi rin ako. Hindi niya nakita kung kailan eksaktong nagsimulang maging maikli ang tawag, matagal ang scene, at malamig ang mga sagot. Pagkatapos ng pinning ceremony, hindi na siya sumabay sa pamilya. Umupo siya sa waiting shed sa tapat ng school, katabi ang mga magulang na abala sa pagse-selfie kasama ang mga anak. Ilang minuto siyang nakatitig lang sa paper bag na may relo para kay Gio. May maliit siyang card doon na sinulatan ng, Proud ako sa iyo, anak. Kahit malayo ako, hindi ako tumigil maniwala sa kakayanan mo. Hindi niya maibigay, hindi dahil wala ng oras,
kundi dahil sa unang beses sa loob ng mahabang panahon, natakot siyang baka pati ang simpleng regalo niya ay tingnan lang na pambawi, hindi pagmamahal. Tinawagan siya ni Ruben bago pa dumilim, hindi para kumustahin, hindi para sabihing mali ang nangyari, kundi para sabihing umuwi ka na lang sa bahay, wag mo nang palakihin. Napangiti si Maribel ng mapait. Iyon ang pinakakilala niyang linya sa pamilyang iyon. Huwag palakihin, huwag nang magtanong, huwag nang guluhin, huwag nang ilabas, huwag nang masira ang imahe. Sa loob ng 14 na taon, iyon ang kinain ng buhay niya. Pagdating niya sa apartment sa Pasig, hindi rin siya sinalubong ng init. Luma na ang pader, may mancha na ang kisame, at may nakadikit na final notice sa may ref para sa atraso sa renta. Nandoon pa rin ang altar sa sulok, ang sirang electric fan na hindi pa napapalitan, at ang lumang sofa na siya pa ang bumili sa una niyang bonus noon. Pero ang pakiramdam, parang may ibang tumira sa lahat ng gamit habang wala siya. Parang pamilyar ang bahay pero hindi na sa kanya. Sa sala ka na lang muna, sabi ni Andy nang hindi siya tinitingnan. Marami ng gamit sa kwarto. Okay lang, sagot ni Maribel. Wala nang sumunod. Si Gio pumasok agad sa kwarto na halatang nahihiya pero hindi marunong lumapit. Si Cheska dumiretso sa banyo para maghilamos, marahil para maitago ang sariling luha. Si Ruben nagpatulak sa wheelchair, pabalik sa kwarto, at si Tita Liza, matapos ilapag ang isang supot ng pandesal sa mesa, tumingin kay Maribel ng parang may gustong sabihin pero hindi na rin kinailangang magsalita. Nasa tingin pa lang, klaro na. Nang gabing iyon, si Maribel lang ang gising sa sala. Habang nagtitimpla siya ng kape sa kusina, napansin niyang kabisado pa rin ng kamay niya ang ayos ng mga plato at kutsara. Pero may mga bagong bagay din siyang nakita. Sa ibabaw ng microwave, may notice mula sa lending app. Sa gilid ng rice cooker, may mga resibo ng sangla. Sa likod ng bote ng toyo, may listahan ng utang sa tindahan at botika. At sa ibabaw ng aparador malapit sa hagdan, may 3 kahon ng mga pasalubong niyang dati pang ipinadala, hindi man lang nabuksan ng maayos. Ang isa, may punit pa rin ng tape pero buo ang laman. Nang makita niya iyon, dun unang sumikip ng husto ang dibdib niya. Kinabukasan sinubukan niyang kausapin si Gio habang nagkakape ito sa may pintuan. Anak, maingat niyang panimula. Nakita ko yung relo mo sa paper bag. Pwede ko bang ibigay? Wag na, putol ni Gio. Hindi masama ang tono pero pagod. Hindi ko kailangan ng regalo. Sana lang nung nagre-review ako at bumabagsak ako sa mock exams, nandito ka. Mas kailangan ko yon. Walang nagturo ng sagot sa ganong linya para sa isang ina na ilang taon nang nasa malayo. Hindi niya pwedeng sabihing nandoon din siya sa small bathroom ng amo niya, umiiyak sa tuhod na namamaga, habang nagvo-voice note sa kanya na hindi naman nasasagot. Hindi niya pwedeng sabihing sinubukan niyang umuwi noong pandemic pero naipit ang visa at ipinagpaliban ng employer ang exit. Hindi niya pwedeng ikwento agad ang lahat na parang resibo ng pag-ibig. Kaya ang sinabi niya lang ay, pasensya ka na. Napatawa si Gio ng mapait, lagi na lang ganyan pasensya, miss kita, konti na lang. Uuwi rin ako, paulit-ulit. Doon siya tumahimik. Hindi dahil wala siyang laban, kundi dahil sa bigat ng katotohanang totoo rin naman. Ilang taon niyang binuhay ang pamilya sa pangakong konti na lang. Hindi niya napansing sa tainga ng mga anak niya. Unti-unti itong naging tunog ng kasinungalingan. Si Andy ang pinakamahirap lapitan sa kanilang tatlo. Hindi naman ito laging galit sa tono, mas masakit, controlled, maayos, direct. Parang matagal nang pinagpraktisa ng bawat linyang sasabihin sa ina pagbalik nito. Nalaman ni Maribel mula sa kapitbahay na si Andy ang tumayong halos magulang sa bahay. Siya ang nag-budget. Siya ang sumama sa tatay sa ospital. Siya ang nakipagsagutan sa landlord. Siya ang sumalo sa pag-aral ni Cheska kapag bagsak ang internet at pagod si Gio sa duty. At sa bawat sakripisyong iyon, lalong nabuo sa kanya ang bersyon ng sarili niyang kwento na si Papa ang naiwan, si Mama ang umalis, si Papa ang humawak, si Mama ang nagpadala lang ng pera, si Papa ang umiiyak sa kusina, si Mama ang laging nasa video call lang. Kaya noong 3 gabi ng pagbabalik ni Maribel, nang marinig niyang may kausap si Andy sa phone sa balcony, hindi na siya nagtaka sa laman ng mga salita nito. Oo, bumalik na siya, sabi ni Andy sa kausap. Wala naman, ganun pa rin. Tahimik, bit-bit yung maleta at pasalubong na parang mabubura nun lahat. Huminto si Maribel sa likod ng kurtina, hindi para manilip, kundi dahil doon na parang kusa siyang pinatigil ng katawan. Huwag mo akong sabihang magpatawad agad, dagdag pa ni Andy. Hindi mo kasi naranasan yung lumaki kang laging may nanay pero sa remittance center lang. Masakit, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit ang unang sumagot sa loob ni Maribel, lungkot lang. Dahil nakita niyang hindi basta ugali lang ang problema ng anak niya. Sugat talaga. Kinabukasan, habang naghahanap siya ng lumang bath towel sa cabinet sa sala, may nakita siyang plastic envelope na nakasingit sa pinakalikod. Kinuha niya iyon ng walang mali siya. Pero nang makita niya ang sulat kamay sa mga sobre, halos mabitawan niya ang envelope. Para kay Andy, para kay Gio, para kay Cheska.
mga sulat niya. Mga sulat na ipinadala niya taon-taon. Mga sulat na sinasamahan niya ng maliit na dollar bill, dried flowers, o simpleng drawing para sa bunso. Mga sulat na sinulat niya sa madaling araw habang tulog ang buong bahay ng amo niya. Mga sulat na inisip niyang nabasa, napunit sa kakabukas, o baka itinabi ng mga anak sa mga notebook nila. Pero heto, buong buo, hindi nabuksan, hindi man lang napilas ang tape sa ilan. Isa-isa niya yung hinawakan na parang may pinupulsuhan. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang para kay Andy noong 15th birthday nito. Anak, gusto ko sanang umuwi sa debut mo kahit simpleng handa lang. Kaso dinagdagan ang trabaho ko sa kabilang villa at hindi ako pinayagang mag-leave. Huwag kang maniwalang hindi kita iniisip. Sa totoo lang, araw-araw kitang iniisip hanggang hindi na ako makatulog. Sumunod niyang binuksan ang para kay Gio noong unang sem break nito sa college. Anak, proud ako na nag-nursing ka kahit alam kong mahal. Hindi ako nakaka-reply lagi kasi minsan kinukuha ni Madam ang phone ko. Huwag mo iisipin na wala akong pakialam kapag late ako sumagot. Minsan wala lang talaga akong hawak na oras. At ang para kay Cheska, nung grade 6 ito. Baby, sorry kung hindi ako nakapunta sa recognition mo. Ipinalit ko muna ang ticket ko sa bayad sa inhaler mo. Huwag kang iiyak ha? Pag uwi ko, ako naman ang akyat sa stage. Napaupo si Maribel sa sahig. Hindi niya alam gaano siya katagal nandoon. Nakatitig lang siya sa mga sulat na buong buhay niyang inakalang nabasa ng mga anak niya. Sa bigat ng mga sobre, sa luma ng papel. Sa sakit na hindi pala kakulangan ng pagmamahal ang pinagmulan ng layo nila, kundi kakulangan ng katotohanang naipadala sa kanila. Nang gabing iyon, hindi niya agad hinarap si Ruben. Pero pagkatapos ng hapunan, nang marinig niyang umuubo ito sa kwarto, dinala niya ang isang basong maligamgam na tubig at ang plastic envelope. Pagpasok niya, hindi agad siya tiningnan ng asawa. Halatang pagod na pagod ito, mas payat kaysa sa huling video call nila, mas mabigat ang hinga. Pero nang makita niya ang mga sobre sa kamay ni Maribel, doon ito biglang natigilan. Saan mo nakuha yan? Tanong nito. Sa cabinet, sagot niya. Kasama ng mga lumang resibo, hindi nabuksan ni isa. Hindi sumagot si Ruben. Ruben, ano to? Matagal bago ito nagsalita. Ngayon lang ulit niya narinig ang sariling boses na ganoon katigas sa asawa. Hindi pasigaw, hindi hysterical, mas mapanganib, pagod na napapikit si Ruben. Noong una gusto ko lang iwasan. Iwasan ang alin? Ang lungkot. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kaya hindi mo ibinigay? Kapag nababasa nila mga sulat mo, umiiyak sila ng mas matagal, sagot ni Ruben. Lalo si Andy, lalo si Cheska. Tapos ako ang sumasalo rito, ako ang nagpapatahan, ako ang nakikita nilang nandito, ikaw nasa tawag lang, nasa papel lang, nasa padala lang. Tumama iyon kay Maribel na parang palad sa mukha. At anong gusto mong sabihin? Na kaya itinago mo para mas madali para sa'yo? Hindi agad nakasagot si Ruben. Sa katahimikan niya, doon pumayag ang totoo na pumasok sa pagitan nila. Ayoko, sabi nito sa huli. Basag ang boses na mas mahal ka nila kaysa sa akin kahit wala ka. Napaatras si Maribel na parang nawalan ng balanse. Hindi niya inasahan iyon. Sa dami ng posibleng dahilan, ang pinakamasakit pa pala ang totoo. Hindi aksidente, hindi kapabayaan, inggit, hiya. Pagkapit ng lalaking natakot mawalan ng puwang sa mga anak niya, Ruben, halos bulong niya, sarili mong mga anak. Hindi ko planong lumala ng ganito, sabi nito, umiiyak na rin ngayon. Noong una, ilang sulat lang, ilang tawag lang na hindi ko agad pinadinig. Tapos nasanay sila na ako ang nandito. Tapos nasanay din akong ako ang kinakapitan nila. Tapos sa tuwing gusto kong itama, mas tumitibay na yung tingin nila sa'yo na wala kang pakialam. At hindi ko na alam paano aamin. 14 na taon, sabi ni Maribel, nanginginig ang labi. 14 na taon mo akong hinayaang maging kontrabida sa buhay ng mga anak ko. Umiyak si Ruben. Walang depensa, walang sigaw, walang pagbalik ng sisi. At sa unang tingin, baka pwedeng maawa sa kanya si Maribel dahil halatang hindi na rin nito kayang buhatin ang kasinungalingang ginawa nito. Pero may isang bagay na mas malakas kaysa awa sa sandaling iyon. Panghihinayang, hindi na niya naibalik ang birthdays. Hindi na niya naibalik ang graduation photos. Hindi na niya naibalik ang mga gabing umiiyak ang mga bata at akala nila wala siyang pakialam. Dahil pinili ng lalaking mahal niya noon na gawing tahimik ang pagmamahal niya para lang mas maramdaman ng mga anak ang presence niya bilang ama. Lumabas siya ng kwarto nang hindi nagsasalita pa. Hindi agad niya hinarap ang mga bata. Hindi rin siya sumigaw sa buong bahay. Sa halip, umupo siya sa sala, binuksan ang maleta at inilabas ang makakapal na notebook na matagal niyang dala sa bawat lipat ng amo, sa bawat bagong kwarto, sa bawat overtime na hindi niya masabi sa kahit kanino. Mga diary, murang notebook na nabibili sa grocery sa Dubai. Bawat isa may petsa, buwan at taon. Bawat isa punong-puno ng mga bagay na hindi niya masabi sa tawag, hindi niya ma-email at hindi niya na ipapadala ng buo sa sulat. Dito niya isinusulat ang totoo. Ang galit kapag binabawasan ng sahod niya.
Ang hiya kapag kailangan niyang humingi ng lumang tinapay sa driver para may extra siyang makain. Ang takot kapag pinagbintangan siyang kumuha ng pabango ng amo. Ang sobrang pangungulila sa mga anak niya. Ang sakit ng mabasa niyang seen lang ang message niya sa group chat ng pamilya. At sa pinakailalim na page ng ilang notebook, naroon din ang mga bagay na hindi kailanman nalaman ng mga anak niya. Ang bukol na nahanap niya noon sa dibdib at hindi muna niya ipinasuri dahil sabay ang tuition ni Andy at internship fee ni Gio. Ang pagdurugo niya matapos mabagsakan ng cabinet sa pantry. Pero hindi siya nag-leave dahil isang buwan nang delayed ang bayad ni Ruben sa renta. Ang pagkapunit ng contract niya sa isang employer matapos siyang ipagtanggol ng kasamahang Pinay at ang sumunod na 3 linggo niyang walang mahanap na maayos na trabaho habang nagpapadala pa rin siya sa Pilipinas gamit ang inutang sa kaibigan. Noong sumunod na umaga, wala si Maribel sa sala. Paglabas ni Andy, nakita niyang maayos na nakasara ang maleta ng ina niya pero wala ito. Sa mesa, may envelope, ang plastic packet ng mga lumang sulat at 3 notebook. Sa tabi, may isang maikling note. Hindi ko kayang manatili dito nang hindi nyo nalalaman ang totoo, pero hindi ko rin kayang ipilit ang sarili ko sa bahay na ilang taon akong tinanggihan nang hindi man lang alam kung bakit. Kapag handa na kayong basahin nyo. Kapag handa na kayong kausapin ako, alam nyo ang number ko. Hindi na ako babalik sa dating paraan ng pagmamahal. Pagod na akong maging laging wala sa kwento nyo kahit ibinuhos ko na ang buhay ko roon. Nanlamig ang kamay ni Andy. Mabilis niyang hinanap ang nanay sa kusina, sa banyo, sa labas ng apartment. Wala. Si Gio, paglabas mula sa kwarto, nakita ang mga notebook at agad nagtanong, "Ano yan?" Si Cheska, na bagong gising, napatingin lang sa mukha ng ate niya at agad ding kinabahan. "Umalis si Mama," sabi ni Andy. Halos hindi lumalabas ang boses. "Anong ibig mong sabihin umalis?" Tanong ni Gio. Nanginginig na inabot ni Andy sa kanila ang note. Hindi agad nila binuksan ang mga notebook. Ilang minutong katahimikan muna ang dumaan sa bahay na yon. Sa kwarto, narinig nila ang pag-ubo ni Ruben, pero wala ni isa ang agad tumingin sa kanya. Parang sa unang pagkakataon, mas mabigat pa sa pagkawala ng tao ang posibilidad na hindi nila talaga nakilala ang sariling ina. Si Cheska ang unang nagbukas ng diary. Bunso siya. Siya rin ang pinakamadaling madurog sa 3 magkakapatid. Nang buksan niya ang unang page, may maliit na doodle agad ng 3 stick figures na may label na Andy, Gio at Chess. Sa ilalim, may pet sa 11 taon na ang nakalipas. Ngayong gabi, hindi ako makatulog. Tinago ko ang isang biskwit sa apron para may maipon akong konting snacks sa locker. May sumigaw sa akin kanina kasi mali raw ang pormasyon ng tuwalya. Gusto kong sumagot pero naalala ko si Andy na may field trip fee, si Gio na may project, at si Cheska na inuubo pa rin. Kaya nilunok ko na lang. Unti-unting nagbago ang mukha ni Cheska habang nagbabasa. Si Gio, kinuha ang pangalawang notebook. Si Andy, ang pangatlo. Sa diary ni Andy, naroon ang mga entry ng unang taon ni Maribel sa Dubai. Paano siya umiiyak sa laundry room tuwing birthday ng anak? Paano siya naglagay ng maliit na kandila sa cupcake na bigay ng driver at kinanta ng mahina ang happy birthday para sa batang wala sa harap niya? Paano niya isinulat ang buong speech na gusto niya sanang sabihin sa elementary graduation ng anak kahit alam niyang hindi niya iyon maririnig ng malakas sa stage? Sa diary ni Gio, naroon ang mga taong galit na galit si Maribel pero pinili pa ring manatili. May entry roon tungkol sa gabing sinabi ni Ruben na mas mabuting huwag munang tumawag sa mga bata dahil naiistorbo raw ang pag-aaral nila tuwing umiiyak si Maribel sa video call. May entry rin tungkol sa pera para sa bike ni Gio na inipon niya sa loob ng 7 buwan habang siya mismo sira na ang 2 ngipin sa pananakit at hindi nagpapadentista. Sa diary ni Cheska, naroon ang mga entry tungkol sa hika ng bunso. Paano bawat paos na boses sa call ay nagpapanik kay Maribel? Paano niya kinabisa ang pangalan ng nebulizer brand, ang kulay ng syrup at ang dosage kahit wala siya sa bahay? Paano siya nakiusap sa amo na bigyan siya ng half day para lang matawagan ang pediatrician sa Pilipinas nang sabihin ni Ruben na huminga lang ng malalim si Cheska, baka arte lang. Napaupo si Gio, hindi totoo to, mahina niyang sabi, pero walang tigas ng depensa ang boses. Takot na baka totoo ang bawat linyang bumabago sa buong pagkakakilala niya sa sariling buhay. Basahin mo pa, sabi ni Andy, hindi na rin matigas ang boses, at nagbasa pa sila. Sa gitna ng mga pahina, naroon ang mga araw na muntik na umuwi si Maribel, pero napigilan ng bagong problema. Noong tinanggal siya ng amo at 3 linggo siyang natulog sa sofa ng kaibigang kapwa OFW dahil wala pa siyang bagong trabaho. Noong muntik niyang ipagamit ang end-of-service pay para sa sariling pagpapagamot pero biglang nag-message si Ruben na naaksidente si Gio sa duty at kailangan ng pambayad sa tests.
Noong nalaman niyang si Andy ay huminto ng isang SEM sa college para mag-work sa coffee shop at doon siya pumirma ng panibagong kontrata kahit gustong-gusto na niyang umuwi at humilata lang sa sahig ng sarili niyang bahay. May isang entry na pareho nilang natigilan. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala umaabot sa mga bata ang lahat ng pinapadala kong sulat. Nakita ko sa voice note ni Andy, sabi niya wala raw akong pakialam sa kanya. Hindi ko alam kung sasabihin ko kay Ruben na alam kong may tinatago siya o mananahimik na naman ako. Natatakot akong kapag inilabas ko ang totoo, masira sa kanila ang ama nila. Pero mas natatakot din akong dumating ang araw na tuluyan na akong maging masamang nanay sa kwento ng sarili kong mga anak. Nanginginig ang kamay ni Andy nang buksan niya ang susunod na pahina. Kung dumating ang araw na umuwi ako at hindi na nila ako makilala, sana maalala kong hindi ibig sabihin noon na wala akong silbi. Hindi pwedeng buong buhay ko, ako ang laging mawawala para lang may manatiling buo sa paningin nila. Napahagulgol si Andy. Hindi na maitatanggi ngayon ang bigat ng pagkakamali nila. Hindi dahil nagsinungaling ang diary, kundi dahil sa dami ng detalyeng hindi kayang imbentuhin ng guilt, ang oras, ang petsa, ang halaga, ang pangalan ng gamot, ang kulay ng kurtina sa kwarto ng amo, ang amoy ng bleach sa laundry room, ang bilang ng damit na pinaplansya habang umiiyak siya dahil first menstruation ni Cheska at video call lang siya nakasabay. Si Ruben, mula sa kwarto, narinig ang iyak ng mga anak. Nang lumabas siya at makita ang mga notebook sa mesa, doon niya nalaman na tapos na ang lahat ng itinago niya. Ano to? Tanong ni Paulo. Tumayo agad sa harap niya, hawak ang notebook na parang ebidensya sa korte. Ano tong mga sulat na hindi mo binigay? Ano tong mga tawag na sinabi mong busy lang si mama? Ano to pa? Sigaw na ni Andy, luha at poot ang magkakasabay sa mukha. Bakit pinamukha mo sa amin na hindi siya marunong magmahal? Napaluhod si Ruben sa tabi ng wheelchair niya, para bang doon lang bumigay ang likod na taonding nagpanggap na kaya pa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, umiyak lang siya ng tahimik at nakakahiya. Hindi ko sinimulan para saktan kayo, sabi niya, halos pabulong. Pero sinaktan mo kami, sagot ni Cheska, unang beses nagsasalita ng ganoon katigas sa tatay niya. At higit sa lahat, sinaktan mo si mama. Matagal na walang nagsalita sa kwarto. Pagkatapos, si Ruben ang unti-unting umamin na noong una ilang sulat lang ang hindi niya ibinigay dahil natatakot siyang mas lalong umiyak ang mga bata. Na noong makita niyang mas dumikit sa kanya ang mga anak kapag galit sa malayong ina, hindi na niya itinama agad. Na noong nawalan siya ng kita, natukso siyang galawin ang padala at sabihing kulang pa na si Tita Liza ang nagsabing hayaan na lang muna dahil mas mabuti nang may nandito kaysa sa malayo. Na sa tagal, nahirapan na siyang ibalik ang katotohanan dahil baka tuluyan siyang mawala sa mga bata. Hindi excuse ang lahat, alam yon ng lahat sa kwarto. Pero sa unang pagkakataon, nakita nilang may dahilan ang kasalanan, hindi lang simpleng kasamaan. Pride, hiya, insecurity, kahinaan, mga bagay na normal sa tao pero kapag hindi inamin, lumalaki at sumisira ng buong bahay. Ano na ngayon? Tanong ni Paulo. Hindi na galit ang tono, pagod na lang. Nasaan si Mama? Doon lang napansin ni Andy ang maliit na piraso ng receipt na nakasama sa note. Bus ticket pa Laguna, same day. Sa likod, may sulat kamay. Huwag muna ninyo akong hanapin kung ang dahilan lang ay para pagaanin ang guilty nyo. Hanapin nyo ako kapag handa na kayong makinig, hindi lang umiyak. Hindi sila agad umalis para sundan siya. Sa unang pagkakataon, wala ni isa ang gustong gumawa ng desisyon ng bugso lang ng emosyon. Sa halip, buong araw nilang binasa ang mga diary, pati ang huli, pati ang pinakamasakit. Sa pinaka-last notebook, may entry si Maribel ilang linggo bago siya umuwi. Nag-book na ako ng final exit. Hindi na ako babalik dito pagkatapos ng kontratang ito. Nakakatuwang isipin na after all these years, pwede na akong umuwi. Pero bakit mas malaki ang takot kaysa saya? Baka kasi ang totoo, hindi na ako hinihintay. Baka pera lang ang hinintay nila. Baka kapag umuwi ako, makita kong wala na akong pwesto. At kung mangyari man yon, sana maalala kong ang isang nanay, tao rin. Hindi niya kailangang mamatay muna para maintindihang napagod din siya. Doon hindi na nakapagpigil si Andy. Sumandal siya sa pader at umiyak na parang bata ulit. Dahil sa unang beses, hindi lang niya nakita ang ina niya bilang provider, absentee, o biktima ng kwento ng iba. Nakita niya itong tao, natatakot, umiiyak, nagkakamali, pinipili pa rin sila. At higit sa lahat, nauubos. Kinabukasan, silang tatlo ang bumiyahe pa Laguna. Hindi nila isinama si Ruben. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil ang unang pagharap nila sa ina nila ay hindi nila gustong muling lamunin ng bigat ng kasalanan ng iba. Nasa bus sila ng tahimik. Si Gio hawak ang isang notebook, si Cheska may dalang paper bag ng paboritong ensaymada ni Maribel. At si Andy, nakatingin lang sa bintana, paulit-ulit binabasa ang note sa likod ng ticket. Pagdating nila sa San Pablo, tinuro ng konduktor ang maliit na karinderya sa may palengke na ang bagong tarpaulin,
ay may nakasulat na kusina ni Bing. Nasa may loob si Maribel naka-apron. May ballpen sa likod ng tenga at nagsusulat sa maliit na notebook habang kinakausap ang supplier ng itlog. Nang makita siya ni Andy, parang hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas masakit pala ang makita na may bagong anyo ang sariling ina na hindi umiikot sa kanila. Ma, sabi ni Cheska unang-una. Napatingin si Maribel. Saglit siyang natigilan pero hindi siya lumapit agad. Hindi na siya, yung dating si Maribel na kunting luha ng anak ay agad titigil ang mundo. Bakit kayo nandito? Mahinahon niyang tanong. Walang nakasagot agad. Sa dami ng gustong sabihin, walang sapat na mauna. Sorry, kulang. Miss ka namin? Parang makasarili pa rin. Bumalik ka na? Hindi pa ngayon ang punto, si Gio ang unang nagsalita. Binasa namin. Tumangulang si Maribel. Lahat, dagdag ni Andy basag ang boses, pati yung mga ayaw naming malaman. Tahimik pa rin siya. Lumapit si Cheska at iniabot ang paper bag. Hindi namin alam kung gutom ka. Doon lang bahagyang nagbago ang mukha ni Maribel. Minsan, hindi malalaking salita ang unang palatandaang may natutunan na ang mga tao. Minsan, simpleng pagtanong lang kung kumain ka na. Pinapasok niya sila sa maliit na upuang plastik sa loob ng karinderiya. Walang dramatic music, walang eksena ng sabayang yakap agad. Tahimik lang ang electric fan, amoy ng ginisang bawang, at ingay ng tricycle sa labas. Ma, sabi ni Andy pagkaraan ng ilang minutong walang gustong mauna, hindi kita ipinaglaban. Matagal na tiningnan siya ni Maribel. Oo, hindi iyon pang guilt trip. Hindi rin galit, katotohanan lang. Akala ko kasi wala kang pakialam. Tuloy ni Andy umiiyak. Akala ko pinili mo ang ibang buhay. Akala ko si Papa lang ang nandyan. At ikaw, pera lang. Mas madaling magalit sa malayo kaysa tanungin kung bakit. Tapos nung dumating ka, parang gusto kong iparamdam sa'yo lahat ng naramdaman ko sa mga tao na wala ka. Hindi ko naisip na may dala ka rin palang sariling sugat. May mali rin ako, sabi ni Maribel. Hindi ko sinabi ang totoo ng mas maaga. Oo, sagot ni Andy. Pero hindi pa rin naming karapatang wasakin ka sa pag-uwi mo. Natahimik si Maribel. Sa totoo lang, ito ang pinakahihintay niyang marinig. Hindi ang paghingi ng tawad lang, kundi ang pagkilala sa partikular na sakit na ginawa sa kanya, na siya ay binaliwala, pinahiya at hindi ipinaglaban. Ma, sabi ni Gio, galit ako sa iyo noon dahil akala ko pinabayaan mo kami. Ngayon, galit ako sa sarili ko dahil ang dali kong naniwala sa version na mas komportable para sa amin. Napatingin siya sa mesa at galit ako kay Papa, pero mas galit ako sa sistema sa bahay natin na laging ang pinakamatahimik, siya ang pinakamadaling sisihin. Tumango si Maribel. Wala na siyang lakas para ipagtanggol pa ang lahat ng nasa nakaraan. Si Cheska naman, umiiyak na pero nakahawak pa rin sa kamay ng ina. Ma, pwede bang sabihin mo sa amin ngayon kung anong gusto mo? Hindi yung kailangan ng bahay, hindi yung kailangan namin. Ikaw, napangiti si Maribel ng malungkot. Ilang taon niyang iniiwasan ang tanong na yon dahil pakiramdam niya dati, maluho kung iisipin niya pa ang sarili niya sa gitna ng dami ng problema. Pero ngayon, sa harap ng mga anak niyang unang beses nagtatanong nito ng totoo, parang ang bigat-bigat at ang gaan-gaan sa iisang oras. Gusto kong magpahinga, sabi niya sa wakas. Gusto kong mabuhay nang hindi laging naghahabol ng kulang. Gusto kong maging nanay pa rin sa inyo pero hindi na ako babalik sa bahay para maging ATM, backup plan, o konsensya ng lahat. Gusto kong may sarili akong lugar. Gusto kong gisingin ang sarili ko nang hindi kinakabahan sa pangangailangan ng iba. At gusto kong kapag kinakausap niyo ako, hindi dahil may kulang. Tahimik ang tatlo. Walang ni isa ang nangahas sabihing mali iyon. Dahil pagkatapos ng lahat ng nabasa nila, alam nilang iyon ang pinakamaliit na bagay na matagal nang dapat ibinigay sa ina nila. Hindi ka na babalik sa bahay? Tanong ni Cheska. Babalik ako kung gusto kong bumisita, sagot ni Maribel. Hindi na para tumira ulit sa papel na kayo ang sumulat para sa akin. Masakit iyon pakinggan para sa kanilang tatlo. Pero mas masakit din ang katotohanang noon, iyon nga ang ginawa nila. Gumawa sila ng ina na malayo, malamig, at pera lang ang ambag. Dahil iyon ang bersyong madaling hawakan habang lumalaki ang sama ng loob nila. Hindi nila napansing sa hawak nilang kwento, may tunay na taong nadudurog. Hindi agad nila hiniling na bumalik siya. Sa halip, tumulong muna silang magsara ng karinderya sa gabing iyon. Si Gio nag-angat ng crates, si Cheska naghugas ng baso, si Andy naglista ng natirang ulam sa notebook. Habang ginagawa nila iyon, may lungkot pa rin, may hiya, may bigat. Pero may bago ring tahimik na bagay sa pagitan nila. Pagkilala, hindi siya just mama bilang role. Hindi siya remittance, hindi siya kasalanan, hindi siya multo sa video call. Siya si Maribel, tao, ina, babae, matibay, at pagod na pagod na. Sa pagbalik nila sa Pasig, hindi agad naging maayos ang bahay. Mas naging malala muna bago gumaan, kinailangang harapin si Ruben.
Kinailangang sabihin sa kanya ng buo na hindi pwedeng sorry lang at uubra na. Ilang araw itong hindi makatingin kina Andy at Paulo. May mga pagkakataon ding umiiyak ito mag-isa sa banyo, katulad ng mga gabing narinig iyon ni Maribel noon. Pero sa pagkakataong ito, walang nagligtas sa kanya sa katotohanan. Si Tita Liza naman, hindi na masyadong nakikialam. Nang minsang humarap siya kina Andy para sabihing, matagal na yon, mag-move on na kayo. Si Andy na mismo ang sumagot. Tita, buong buhay namin yung nawalan ng tamang kwento tungkol sa nanay namin. Hindi yun matagal na, hindi yun simpleng tampulang. Doon tumahimik si Liza. Hindi dahil naintindihan niya agad, kundi dahil ngayon lang siya nakakita ng batang hindi na kayang paikutin ng hiya. Sa mga sumunod na buwan, binisita nila si Maribel sa Laguna ng paunti-unti. Hindi linggo-linggo, hindi sa pilitan. Pero totoo, minsan, si Gio lang ang pumupunta para humingi ng tulong sa budget notebook dahil gusto niyang matutong maglista ng tama. Minsan, si Cheska lang, para lang makitulog sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya at magkwento ng school. Minsan, si Andy, para tumulong sa inventory at maupo sa harap ng ina niya na wala ng halong depensa ang tingin. Unti-unti rin nilang inayos ang bahay sa Pasig, hindi sa pera ni Maribel. Sariling kayod nila. Bumalik si Gio sa hospital duty habang naghahanda sa board exam. Si Andy, na dati parang ina na agad, natutong umalis sa trabaho on time at hindi akuin lahat. Si Cheska, mas naging diretso sa pagsasabi ng nararamdaman, hindi na tulad noon na tahimik na lang para walang gulo. At si Ruben, sa mahabang panahon, kinailangan niyang tanggapin na may uri ng paghingi ng tawad na hindi mawawala ang sakit, pero kailangan mo pa rin gawin. Isang hapon, nagpahatid siya papunta kay Maribel sa Laguna, hindi para pilitin siyang bumalik, hindi para magpaawa, kundi para harapin sa wakas ang sarili niyang ginawa. Sa karinderya, pagkatapos ng lunch rush, umupo silang dalawa sa likod. Walang anak, walang kapatid, walang audience. Bing, sabi ni Ruben. Gamit ang tawag niya noon pa, hindi ko hinihinging patawarin mo ako agad. Tumango lang si Maribel. Takot ako noon, sabi niya. Takot akong wala nang natira sa akin bilang tatay. Takot akong makita ng mga anak na ikaw ang bumubuhay sa bahay at ako ang naiwan. Sa takot ko, mas pinili kong putulin ang boses mo kaysa harapin ang hiya ko. Matagal bago sumagot si Maribel. At habang pinoprotektahan mo ang pride mo, pinatay mo naman ang tiwala ng mga anak ko sa akin? Tumango si Ruben habang umiiyak. Hindi sila nagyakapan, hindi rin sila nag-away. Minsan, ang pinakamatinding parusa ay hindi sigawan, kundi ang pag-upo sa harap ng taong sinaktan mo at malaman mong tama ang bawat sakit na nararamdaman niya sa'yo. Ruben, sabi niya sa huli, hindi ko guguluhin ang natitirang dignidad mo bilang tatay sa mga anak natin. Pero hindi na ako babalik sa buhay na kailangan kong lumiit para mas komportable ka. Kung gusto mong bumawi sa kanila, maging totoo ka. Doon ka magsimula. Pag-alis ni Ruben, magaan ang pakiramdam ni Maribel, pero hindi dahil okay na ang lahat. Magaan dahil sa wakas, hindi na siya ang nagdadala ng buong bigat ng sikreto. Sa paglipas ng panahon, may mga bagong alaala na ring nabuo. Unang Pasko nila na hindi na OFW call lang sa cellphone. Nagluto si Maribel ng embutido sa maliit niyang kusina sa Laguna at doon pumunta ang mga anak niya. Hindi na ingrande, wala nang imported na pasalubong, wala nang balikbayan box na parang kailangan laging may laman para mapatunayan ang pag-ibig. Ang meron lang, mahabang hapag, mabagal na kwentuhan, at mga sandaling may hiya pa rin pero hindi na malamig. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, lumabas si Andy sa terasa at nakita ang nanay niyang may hawak na bagong notebook. Hindi na luma, hindi na panglihim. Malinis pa ang first page. Diary na naman? Tanong ni Andy. Ngumiti si Maribel. Hindi na. Inventory lang ng suppliers at recipes. Umupo si Andy sa tabi niya. Good. Kasi ayoko nang ang pinakamahalagang buhay mo. Sa notebook ko lang malalaman. Napatingin si Maribel sa anak. Sa wakas, pareho na silang marunong tumingin sa sugat ng hindi umiwas. Hindi na, sagot niya. Ngayon, kapag may sasabihin ako, sasabihin ko na. Doon sila parehong ngumiti. Hindi yun masayang ngiting parang tapos na ang lahat. Ngiting marunong nang tumanggap na may mga bagay na hindi maibabalik. Pero may mga bagong paraan para magmahal ng hindi nagsisinungaling. Sa huli, hindi pala walang pakialam si Maribel. Sobra siyang may pakialam. Kaya lang, sa sobrang dami ng gustong protektahan, pati katotohanan isinakripisyo niya. At ang mga anak niya, hindi naman masasama. Lumaki lang sila sa kwentong kulang at sa galit na mas madaling ibato sa malayo kaysa sa kahinaang malapit sa kanila. Ang diary ang nagkuwento ng lahat, hindi para gawing santo ang nanay nila, hindi para sirain ang tatay nila ng tuluyan, kundi para ipakita na may mga sakripisyong tahimik, may mga pag-ibig na mali ang forma, at may mga nanay na matagal mong aakalain na wala. Pero ang totoo, sa likod ng bawat padala, bawat late na tawag at bawat pangakong konti na lang, may isang babaeng araw-araw pinipiling hindi sumuko para lang
may bukas pa ang mga anak niya. Minsan, ang pinakamasakit sa isang pamilya ay hindi kahirapan, hindi utang, hindi layo. Minsan, ang pinakamasakit ay ang maling kwentong paulit-ulit ninyong pinaniwalaan hanggang magmukha ng totoo. At kapag hinayaan mong ganoon katagal, may isang taong siguradong mabubura sa gitna. Sa pamilyang ito, si Maribel ang muntik ng mabura. Pero dumating ang araw na may nagbukas ng notebook. At sa araw ding iyon, natutunan ng mga anak niya na ang tunay na pagmamahal hindi lang nasusukat sa presensya. Minsan, nasusukat din ito sa dami ng beses na pinili mong magtiis nang hindi ka nakikita. Sa dami ng gabing nag-utom ka para may makain sila. Sa dami ng luha na hindi mo sinabi para lang hindi sila mabigatan. At sa tapang na sa wakas, piliin ang sarili mo hindi dahil wala ka ng mahal sa kanila, kundi dahil alam mong kung hindi mo gagawin iyon, wala nang matitirang ikaw para mahalin pa.